Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Ako po si Fedimar at nais ko pong magbahagi sa inyo ng mensaheng hatid mula sa salita ng ating buhay na Diyos. Ngayon, tatalakayin natin ang temang Be Brave o maging matapang na ayon sa mga aral ni Jesus at mga halimbawa ng mga unang Kristiyano o mga disipulo. Sa pamamagitan ng kanilang mga karanasan, matututo tayo kung paano tayo maging matapang sa paglalakbay sa pananampalataya. Una sa lahat, aalahanin natin ang sinabi ni Jesus. Sa Mateo 28:20, sinasabi niya, "At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon." Ang mga unang disipulo ay humaharap sa matining pagsubok matapos umakyat si Jesus sa langit. Ngunit sa kabila ng takot, patuloy silang lumakad sa pananampalataya. Dahil sa pangakong ito, hindi sila iniiwan ni Kristo at ito rin ang ating pag-asa ngayon. Ang presensya ng Diyos sa ating buhay ay nagpapalakas sa atin. At ito ang magbibigay ng tapang sa bawat hamon. Ikalawa, tapang sa pag-uusig. Ang buhay ni Apostol Pablo. Isa sa mga matibay na halimbawa ng tapang ay si Apostol Pablo. Sa kanyang mga misyon, siya'y nabilanggo, pinagmalupitan, at halos pinatay dahil sa kanyang pagpalaganap ng Ebanghelyo. Ngunit, sa ikalawang Korinto 12:9, sinabi ni Pablo na ang biyaya ng Diyos ay sapat na. Ang aking kapangyarihan ay nagiging ganap sa kahinaan. Sa kabila ng kanyang mga kahinaan, si Pablo ay naging matapang dahil alam niya ang lakas ni Kristo ay suma sa kanya. Dito tayo natututo na ang tapang ay hindi kawalan ng kahinaan, kundi ang pagtanggap na sa ating kahinaan nagiging mas makapangyarihan si Kristo sa atin. Ang mga unang Kristiyano ay humarap sa maraming pag-uusig, ngunit hindi sila natakot dahil alam nila ang Diyos ang kanilang sandigan. Ikatlo, huwag mabagabag ang kapayapaan ni Jesus. Sa Juan 14:27, sinabi ni Jesus, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibibigay ko sa inyo." Ang mga disipulo ay lubhang natakot nang ipako si Jesus sa krus. Ngunit, bago siya umalis, ipinangako niya ang kanyang kapayapaan. Sa panahon ng kawalan ng katiyakan at takot, ibinigay niya ang kapayapaan na hindi tulad ng ibinigay ng mundo. Ipinapaalala niya sa atin na ang ating tapang ay nagmumula sa kapayapaan niya. Kapayapaang nagbibigay ng tibay ng loob sa gitna ng kaguluhan at takot. Tapang sa pagkamatapat sa Diyos. Ang buhay ni Esteban. Si Esteban ang unang martir ng simbahan at isa sa pinakamalinaw na halimbawa ng pagiging matapang sa pananampalataya. Sa Gawa 7:54-60, makikita natin na kahit sa harap ng kamatayan, hindi siya natatakot. Sa halip, nagpatuloy siya sa pagpapahayag ng katotohanan. Nakita niyang bukas ang langit at tumindig si Jesus sa kanan ng Diyos. Si Esteban ay siyang halimbawa ng tapang na nagmumula sa paniniwala na ang Diyos ay tunay na hukom at ang kaligtasan ay nakasalalay sa Kanya. Ang tapang ni Esteban ay paalala sa atin na sa kabila ng mga paghihirap at pag-uusig, ang ating pananampalataya kay Kristo
ang magpapanatili sa atin na matibay hanggang wakas. Hindi natin kailangan matakot sa mga maaaring gawin ng tao sapagkat ang ating kaligtasan ay nasa kamay ng Diyos. Ikalima, ang espiritu ng tapang. Sa 2 Timothy 1:7, sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig, at disiplina sa sarili. Ang tapang na hiniling ng Diyos mula sa atin ay hindi nagmumula sa takot, kundi sa kanyang espiritu na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, pagmamahal, at disiplina sa sarili. Ang mga unang Kristiyano ay nagtatagumpay sa mga pagsubok hindi dahil sa sarili nilang lakas, kundi dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang kaparehong Espiritu ang ipinagkaloob sa atin ngayon upang magtagumpay laban sa mga takot at hamon sa ating buhay. Mga kapatid, dalangin ko na patuloy nating ipagkaloob sa Diyos ang ating mga kabalisahan. Tularan natin ang tapang ng mga unang Kristiyano o disipulo sapagkat alam natin na ang Diyos ay kasama natin. Naway ang kapayapaan ni Kristo maghari sa bawat puso natin. At ang Espiritu ng Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas sa gitna ng anumang hamon. Naway, matapang po tayo mga kapatid sa pananampalataya. Maraming salamat mga kapatid sa pakikinig. Sa Diyos ang kaluwalhatian.